kabi-kabilang news, yung naglalabasan tungkol sa kanila. Bakit ang naiiyak? Tingnan lang nila kung ilang tao yung nai-inspire ng mga anak nila. Hello everybody! Welcome back to my vlog again. Matutulog na ako but naisipan ko na gawan ito ng video dahil alam ko na maraming may gustong malaman yung says ko about dun sa concert ng SB19. And gusto ko lang talagang i-share kung ano yung masasabi ko dun sa concert ng SB19 na naganap dito sa Taiwan. Kahapon lamang. Gusto ko ma-share ko talaga yung nararamdaman ko sa kapwa ko 18 and sa lahat ng mapapanood ito na hindi naka-attend ng concert. So today, for today's video guys, mag-share tayo kung ano yung says natin. Kumusta ba yung SB19 concert dito? Grabe, hindi ako nagsisisi na talagang naging fan ako ng SB19 and talagang umattend ako sa concert na yun. Nag-avail ako ng VIP kahit na hindi ako yung nasa pinakaunahan kasi ang goal ko dati is yung dapat nasa pinakaunahan ako kung paano ko dati nangunguna dun sa ganap ng Joken. Kaya lang guys, suddenly, hindi ako naka-avail ng ticket agad-agad dahil napakabibilis kalaban ng mga 18 pagdating sa mga typing. Kasi nga, diba, this is my first time na bumili talaga ng ticket para sa mga ganyang ganap-ganap at mag-fangirl sa boy group. So, which is hindi naman ako nagsisisi. Masaya naman ako sa naging decision ko sa buhay. So, sobrang saya ng bawat 18 dito sa Taiwan. And nakakatuwang isipin na meron kaming mga kasama na Taiwanese na nanood at meron din ibang foreigner na pumunta pa dito para makinood. One nga is si yung may bias kay Ken, yung Japanese na na-meet ko. Nakakatuwa dahil lahat ng audience doon ay hindi lamang Pilipino. Meron tayong mga local dito guys na umattend and nakakatuwa kasi grabe, finally Pilipino na yung dinadayo ng ibang lahi. Sana mas dumami pa sila in the future. So when it comes to venue naman guys, ang masasabi ko sa inyo is for me napakaliit nung ZEP New Taipei for SB19 but gaya nga ng sinabi nila kagabi na pupwede daw at gusto pa daw nila na bumalik dito, na excited daw silang bumalik. So possible and I guess naman pwede talaga mangyari yun na mag-concert sila dito dahil sa napaka-successful na concert na naganap kahapon, which is maliit na venue kung tutuusin para sa kasikatan nila is maliit talaga. And for me as individual, talagang masasabi ko na maliit yung space ng CEF for SB19. Sana sa Taipei Arena or sa Kaohsiung, pero hindi natin kasi alam kung mapupunoy. Pero I guess naman kung doon nila ginanap, tapos medyo maaga yung bentahan ng ticket, I can assure naman na mapupuno at masosold out din talaga. Kasi kung titingnan, marami pa rin talagang naghahanap ng ticket dito. And napansin nyo, diba, nung pagdating nila dito, before the concert, parang 2 days, nag-additional selling sila ng additional standing dun sa balcony. Tapos ilang minuto lang yata na sold out na agad. So talagang mapapansin mo na napakabilis ng bentahan ng ticket. And yeah, ako may mga kakilala ako na nagtatanong sa akin na saan daw makakakuha ng ticket, but unfortunately wala na akong ticket dahil yung pre-ticket ko na extra is na ibenta ko na rin kaagad-agad nung time na bilihan ng ticket. Ganun po kabilis yung bentahan ng ticket dito sa Taiwan. And grabe, kahapon yung mga namimit namin, may mga from Philippines pa talaga na dumayo dito. Grabe kayo, hindi na ninyo pinaubaya sa mga 18 dito sa Taiwan. So kidding aside, pero grabe kayo ka-dedicate sa SB19, yung support ninyo. Na imagine, pumunta pa kayo dito sa Taiwan para lang mapanood sila, na meron naman na kayong napanood dyan sa Pilipinas. Grabe kayo, saludo na talaga ako sa inyo. If ever na magkaroon ng concert ulit dito sa Taiwan, sana dayuhin nyo pa rin ulit sila and alam niyo sana talaga mas marami pang local.
But I'm pretty sure naman na mangyayari yun dahil sa naganap na concert dito sa Taiwan, sa mga guesting nila is talagang napaka-positive na mga feedback sa kanila. Kabi-kabilang news yung naglalabasan tungkol sa kanila, and grabe yung treatment na natatanggap ng SB19 sa mga Taiwanese fans, at ang dami naman talagang naging bagong 18. Ang daming naging 18 guys, walang halong biro. Grabe, napakaganda ng performance ng SB19. Pag-uusapan natin kahapon yung performance nila, grabe, sobrang sulit. Alam niyo guys, yung say ko about sa performance ng SB19, since ito nga yung first concert nila na napanood ko, grabe yung powerful nila kapag magkakasama pala talaga sila. Kasi nga, 'di ba? Napanood ko ang Joke ng malapitan, sobrang galing na ako. Napanood ko sila sa Taipei Arena, kaya lang medyo malayo sa amin, but still sobrang na-amaze ako sa kanila. But kahapon sobrang lapit nila sa akin. As in talaga, kahit na may gap, pero napakalapit nila. Natititigan ko yung mukha ng bawat isa sa kanila, lalong-lalo na si Pablo. Oh my God, grabe kapaw. Alam nyo, mahal na mahal ko yung 5 na yon. Suportado ko lahat sila, si Estelle, si Josh, si Ken at si Justin. Pantay na pantay lang sila lahat sa akin. Talagang love na love ko yung mga yan. But lamang nga lang talaga si Pablo sa akin. Pasensya na kayo guys kung minsan talagang bukang bibig ko si Pablo. Talagang kahapon guys, pinapanood ko si Pablo tapos nakatitig lang ako sa kanya. Tapos alam niyo guys, bago ako pumasok nung venue na yun, sabi ko sa sarili ko, gusto ko ma-enjoy yung moment na nasa harapan ko sila. As in yun, talagang maaalala ko yung para talagang, oh my gosh, finally the SB19 is performing in front of me, especially Pablo. Ayan, kasi nga first time ko talaga sila makakita dahil dito yung concert nila. So ipinangako ko talaga sa sarili ko guys na hindi ako magsi-cellphone, like hindi ako magpa-fancam the whole concert, like magpo-focus ako doon sa performance nila, kahit na napakalapit ko at kaya kong kunan sila ng napakagandang fancam para sa lahat ng 18 dyan. Hindi ko ginawa. Yes, nag-fancam ako, nag-video ako, pero pumipitik lang ako ng mga pailan-ilan dun sa performance nila. Yung alam ko na moment na dapat ko talagang i-remember. Pero as much as I can na mag-focus doon sa performance nila, na panoorin lang sila, I really put down my phone. Kasi alam nyo guys kung bakit. Isa ito sa tip na ibibigay ko sa inyo. If you guys gonna attend SB19 concert, malayo ka man o malapit ka, or kahit nasa ang concert, alam niyo iba pa rin talaga sa pakiramdam kapag nakapokus kayo doon sa performance ng SB19, doon sa nagpe-perform, kasi masasabi mo talaga na kung gaano sila kagaling, mahihimay mo sila kung gaano sila mag-perform sa stage. Parang masasabi mo ano yung mga pinagkakaiba nila, saan sila magagaling na part, at ano yung talagang nagpapalutang ng personality and talent nila. Kasi the way I observed last night, talagang sabi ko, grabe talaga itong SB19 na to, grabe. Deserve na deserve talaga nito yung napakalang stage pang international. Kasi grabe guys, sa totoo lang ha, kung ganun ka-talented yung performer, gaya yung SB19 na yan, ay nako, yung 4,000, yung almost 5,000 na binayaran namin for VIP, feeling ko kulang na kulang pa yun. Alam niyo, napakagaling nila. Imagine 20 song yung kinanta nila, tapos wala halos silang pahinga, saglit lang, nagpapalit lang, tapos sabak nag-add. Tapos kapag tinititigan ko sila guys, kasi diba hindi ako nagpapancam, tapos may moment na tumatayo lang ako ng ganito, tapos nakatingin ako sa kanila, isa-isa ko silang tinitingnan, and I can say na parang naaano ko sila, nai-describe ko sila sa isip ko. Alam niyo, may opinion lang naman ha. Feeling ko, yung pagkaka-describe ko dun sa 5, ito para sa akin lang naman ito. Habang pinagmamasalan ko sila kahapon, nanonood ako kung paano sila mag-perform, kung paano sila mag-pronounce ng bawat lyrics ng kanta, ng bawat part nila, kung paano sila gumalaw sa stage every time na sumasayaw sila. Sabi ko, ang galing-galing talaga nila. Tapos yung personality nila parang nagre-reflect
kung papaano sila nagpe-perform sa stage. For example, for me, kasi parang kinanta nila yung ano, alam mo, hindi ko dati favorite yung Ilaw. Tapos, nung kinanta na nila yun sa live, sabi ko, grabe pala itong kanta ng ito, tagos sa buto. So, habang pinapanood ko sila, so tinitingnan ko sila sa isa't isa, personality, tinagasi ko, feeling ko si Justin talaga kapag titingnan mo, parang napaka-innocente niyang tao. Parang, alam mo yun, the way he talk, the way he move, is like parang baby talaga siya na parang, ang hirap niyang galawin kasi parang basta inosente siya na napakahinhina ganyan na tao, parang malaanghel yung pagkatao niya, ganyan ko siya i-describe, yung mga mata niya, ang cute niya, tapos totoo pala talaga na napaka-corny niyang mag-joke. Pero nakakatuwa siya kasi kahit na gaano ka-corny yung joke niya, is talagang matatawa ka sa kanya. Tapos si Ken naman is, and pag titingnan mo talaga siya, is para siyang bad boy. Alam mo niyo yung bad boy na merong good heart. Yung ganon, bad boy pero good heart. Kasi pag tinitingnan mo siya, parang napakaangas niya. Hey, yung parang ganon, tigasin, ganyan. Tapos, pero pag tumitingin siya sa crowd, parang sobrang na-appreciate niya lahat ng taong nasa harap niya, ganyan. Sobrang, alam mo, parang, ano siya, double-sided, na parang dobling tao siya na dito sa labas is maangas, dito sa loob is malambot. Yung parang ganon. Yun yung tingin ko kay Ken. And, to be honest, yung boses niya talagang napaka naiiba, na ang lalim na ng, ang ganda. So, talagang napaka, kumbaga, complete ingredient yung 5 na yun, na para talagang meron silang iba't ibang tawag dito, kakayanan, level sa pagkanta, ganyan. Pagdating naman kay Estelle, napaka-jolly ni Estelle. Siya yung tipo ng tao na ang sarap kasama kasi parang lagi lang kayong masaya, laging may joke, hindi nauubusan ng energy. Pero feeling ko kay Estelle, may pagkasiloso siya. Basta feeling ko talaga sa kanya may pagkasiloso siya. Feeling ko talaga siya yung parang ang sarap kasama, lalo na kapag, alam mo yung parang ang lungkot mo, tapos nagdadrama ka, tapos andyan lang siya, papatawanin ka niya, bibigyan ka ng energy, ganyan. Basta ang kulit-kulit niya, hindi siya nawawalan ng energy. And ang galing niya talaga sa high note. Tapos si Josh, charismatic talaga siya. Tapos ang gwapo rin naman talaga ni Josh. Lahat naman sila gwapo. Pero pag titingnan mo rin talaga si Josh, tapos pag tititigan mo, ang gwapo niya. Tapos talagang makarisma siya. Si Josh ay parang isang klase ng tao na, yes, medyo may pagkamaangas din kasi siya, di ba? The way siyang gumalaw, the way siyang manamit, the way siyang kumanta, maangas siya. Makarisma, ganyan. Pero kapag titingnan ko siya sa mga mata niya, alam mo kung nakikita ko sa kanya, parang merong malaking dinadala si Josh na parang may lungkot sa pagkatao niya. Yung parang hindi niya mailabas, pero nandito lang, na siya lang yung nakakaramdam, nakakaalam. Parang, ewan ko, parang yun lang yung nakikita ko kay Josh kapag tinitingnan ko yung, tapos kapag kumakanta siya kasi, pinagmamasdan ko sa, parang, may something kay Josh na parang sabi ko, ang angas niyang sumayaw, ang karisma niya, ang galing niya, pero feeling ko, pag tinitingnan ko yung mata niya, parang may kakaiba, parang, especially, nung moment na, kailan ba yung, Queen nagpapasalamat, nung kinanta nila yung version in Mandarin, tinititigan ko siya sa mata kung paano niya ikantahin yung part niya. Basta parang may malalim siyang lungkot, tapos hindi niya mailabas, parang ganun. Pagdating naman kay Pablo, si Pablo, literal na makikita mo sa kanya yung pagiging leader, skills niya, yung pagiging magaling na leader niya, the way he perform on stage, the way na gumalaw siya sa stage, makikita mo kung gaano siya kagaling mag-lead. Ang bilis kasi niyang mag-switch ng emotion. Ang bilis sumanib sa kanya ng emotion. And yes, feeling ko mabilis siyang uminit yung ulo. Kasi meron nga siyang pagka-perfectionist na ugali. Kasi makikita mo talaga sa kanya, basta makikita mo talaga sa kanya. Kasi nahalata ko yun yung parang
hindi naman sila parang si Ja, parang nagjo-joke. Tapos, ginaganon-ganon niya yung confetti. Tapos, nakaganon si Pablo, inaantay niya. Pero parang kinuha niya na yung parang ang minimi niya, hoy, tumigil ka na dyan, yung parang ganon. Pero, parang brotherhood ganun lang. Pero napapansin ko talaga sa kanya na totoo yung mga sinasabi online na mayroon siyang pagka-perfectionist, na sinasabi rin niya sa sarili niya na maikli yung pasensya niya, na in-adjust niya, na natutunan niyang i-adjust para sa mga kasama niya. And just makikita mo kung gaano siya katalinong tao. And yung aura ni Pablo, ibang-iba talaga sa personal, guys. Ibang-iba sa lahat ng nagsasabi na pangit, na pinakapangit si Pablo sa SB19. I dare you to meet them in person and sabihin mo sa akin kung yan pa rin yung masasabi mo pag nakita mo siya ng personal. The thing that I really like Pablo is like when he sing the song, parang yung emosyon ng kanta is ang bilis pumapasok sa katawan niya. I don't know, maybe it's because siya yung gumawa ng kanta, so mabilis mag-process sa kanya and alam niya na talaga kung saan ang galing yun, so alam niya na kung paano dadamdamin, or it's just like his personality na parang ang bilis pumasok nung emosyon niya, the way he perform. And I like talaga the way he perform, like nagpro-project sa kanya, sa itsura niya, yung mga facial expression niya, yung vibe ng kanta. Pag nagra-rap siya, go. Pag gumigilin siya, go. Pag emotion niya, talagang go. Yung pinaka nagustuhan ko sa performance niya, guys, of course, nung napinanood ko yung live performance ng I Want You, kasi talagang pinaka-inantay ko talaga, kasi favorite ko talaga yung sa song ng SB19. Tapos, nagustuhan ko yung ilaw nila. Yung ang galing talaga ng part na yun nila dun, parang ang lalim ng pinanghuhugutan. Yung time maganda, and yung 18 ball maganda, gusto ko din. And of course, the mana, ang lakas ng amana. And I understand na kung bakit yung 18 lagi inaantay yung drip, drip, drip. Yung cream zone, talaga palang napaka, nun, sarap italon-talon. Pero ito yung nakakatawa, guys, no? Hindi nyo alam. Marami ako nakikita na parang sinasabi doon, ang liit ng space ng SB19 concert dito. So, syempre, Pilipino, ayan na naman, hahanapan nyo na naman na talaga nang may masabi lang. Para kaming sardinas dun sa area. Alam nyo ba kung bakit? Siksikan, as in siksikan dito, ganyan. Alam nyo ba kahit naiihi ka na, hindi mo nagugustuhin umihi. Dahil kapag umalis ka dyan sa pwesto mo, wala ka nang babalikan. Yes, it's true. Kasi nga, imagine mo, punuan, siksikan, sa ihi ka na. Babalik ka pa ba doon kung saan siksikan na? Siyempre, ang mangyayari doon, a-adjust na ng ganun yung mga tao. So, and wala naman dapat ika-galit doon kasi yun yung sitwasyon. Wala tayong magagawa. Kaya nga, dapat always ready sa ganun. Pero hindi ko naman talaga in-expect na ganun kasiksikan na halos hindi na kami mahulugan ng karayom. Talagang yung drip-drip, sobrang happy namin nung mag-drip-drip-drip na yung mga pang party-party na song na nang piniperform ng SB19. Tapos pag talon-talo namin, parang nakaganyan lang kami. Trip. Yung parang, hindi na kami maka-party-party ng gaya ng mga ginawa sa Philippine Arena nang baka kapag white ka. As in, parang, para lang kami gumaganong-ganon. Siguro yung mga sabad ng mga likod, taas kaya. Pero samantala kami doon sa may VIP area. Pero, what? Kasi, pero masaya. As in, sobrang saya. Tapos, ito nakakatuwa, di ba? Kung napanood ninyo, yung mga mami nila nandun sa may side, ang sasaya ng mami nila, especially dun sa mami ni Josh. Napaka-hyper. Sayaw ng sayaw. Hina-hype niya yung crowd. And nakakatuwa naman kasi nakipag-interact yung mga magulang nila sa fans, nag-hi. And alam nyo ba, nakita ko yung mami ni Stel na kapag pa-picture ako sa kanya and then sa daddy niya. And alam nyo, nakakatawa na story about doon is I was so excited to greet her and then to ask her to say hi to the vlog. But then after they leave and then I was going to review the video and then I realized hindi ko pala na-play yung video. Diba? Ang syunga. Sa sobrang katarantahan ko, ayun, hindi na-play yung video, eh di wala lang din. Buti na lang, nagpa-picture kami dun sa phone ko. So, at least, meron pa rin, moment to remember. So, nakakatuwa yung part na yun. And, during the, guys, the
SB19 interacting with the fans. Nakakatuwa kasi during the sound check, nakikipag-interact sila, and alam mo na, napansin ako ni Pablo talaga, sobrang happy ako. Thank you, Caps, talaga sa nagpahiram sa akin ng hand banner. And as much as possible, as much as they can na makipag-interact sa fans, na permahan lahat ng mga merch, lahat ng pinapapermahan sa kanila, ginagawa nila, but hindi talaga nila kaya, and gusto man nilang magpa-selfie, hindi nila magawa kasi nga guys, yung venue wala talagang enough space, hindi sila makakababa doon sa barricade, talagang sobrang ganon, so kinakamayan na lang nila. And guys, grabe. Ang masasabi ko lang talaga, napakasulit ng performance nila. Yung giling nila kapag sumasayaw, grabe talaga. Talaga na, alam niyo, sabi ko dati, bago ako manood ng concert, nung hindi pa sila dito nag-a-announce na mag-concert, sabi ko, pag ako nakapanood ng SB19 concert, hindi na ako uulit. Parang enough na yun. Kasi nga, hindi naman ako mahilig magpanpan, guys. Sabi, parang antanda ko na para sa ganyan. Pero grabe ngayon, sabi ko, parang gusto ko lahat ng event nila, puntahan ko. Tapos parang hindi ako papayag na hindi ako makakaano dun sa mga ganap nila. Kasi sabi ko, alam mo, parang namimiss mo sila, tapos sila na yung hahatak sa'yo, ganon. Kasi guys, kapag napanood nyo ng live yung SB19, hindi yung mga mukha nila yung maghihila sa inyo para manood uli. Yung sasabihin mong gwapo sila, ganyan, parang magkaka-crush-crush kayo. No! It's not like that. Yung performance nila, kung gaano sila kagaling sa stage, kung gaano nila ipakita sa inyo, kung gaano nila sinisigurado na hindi kayo uuwi na magsisisi, na nagbayad kayo ng ganong kalaking amount, is talagang they always make sure na happy ang bawat isa na uuwi. Grabe talaga sila. Imagine, kahapon pawis na pawis sila, tas sobrang hataw nilang sumayaw, and grabe kayo SB19, saludo talaga ako sa inyo. Proud na 18 ako talaga, grabe. Tapos nakakatawa itong si Estelle, nung patapos na yung concert, tapos palabas na sila, naghubad ba naman, hinagis yung t-shirt dun sa 18, ay di yung 18 nagwilgahan na. Ano nangyari? May isang nadag-anan. Tapos, ang swerteng nakakuha ng t-shirt ni Estelle is yung Taiwanese na lalaki na may asawang Pilipinas. So, ay, yung binigay niya doon sa asawa niya. Di, sobrang happy naman. And we're happy for them naman. And inamoy na lang namin yung t-shirt ni Estelle. Nakiamoy na lang kami. Kasi, syempre, siya nakakuha. E di, celebrate na lang natin siya. Ganon. Tapos, ang bango ng t-shirt ni Estelle. Sana, bakit kasi yung t-shirt ni Pablo hindi mo hinubad, tapos inabot mo na lang sa akin, Pao, diba nakadoble ka naman eh, kakainis. So ayun, sobrang happy and saya ng buong kaganapan kahapon. Ang saya-saya. Pagdating naman sa kapwa 18, nice. Kahit na hindi pa kayo magkakakilala, mababait naman sila. Siguro merong mga pailan-ilan na pag binati mo nahihiya, tulad ng especially mga Taiwanese. Pero as much as they can, nagre-respond talaga sila. So mababait sila guys, mababait, masarap, mas round sa tao na parerehas kayo ng mga happiness, ng mga pinanggagalingan ng happiness. And talagang ito yung napansin ko guys, kapag ang SB19 at 18 pala talaga, may ganyang event, may ganyang ganap, nagkikita-kita, para talagang isang pamilya, na parang, parang reunion, ganyan, family reunion to, tapos talagang para lang kayong magtotropa, ganyan, tapos yung 5, parang mga anak nyo lang, na proud kayo, sobrang, alam niyo nung kinakanta nga nila yung mapa eh. Kasi ako hindi ako masyadong makarelate sa mapa kasi alam niyo na, broken family, ganyan. So hindi, every time na kinakanta nila yon, parang hindi ko masyadong nararamdaman yung parang malulungkot, ganon. Pero mas ganda yung mapa, talagang kapag kinanta nila, maano mo yung parents mo, ganyan. Pero kasi pag broken family, katulad ko, parang hindi sa akin ganun kaano. Pero habang kinakanta nila kahapon yun, yung bawat part nila, tapos ako nakatayo ng ganun, pinapanood ko sila, nagpi-film ako, pinipicturean ko nun, binibidyohan ko nun si Pablo, tapos nakaganon lang ako, tapos nung gumanon si Pablo, ako na muna, tapos yung ganun,
pahinga muna. Yung gano'n, gumaganon pa siya. Tapos, imagine, yung 5 na yun, nandun yung parents nila nanonood. Tapos, nakikita ng parents nila na yung anak nila, uy, bakit ako naiiyak? Bakit ako nagiging emotional? Uy, hindi kasi, parang, sobrang natatouch talaga ako kahapon. Ambot. So, ayun nga. Ano ba yun? Hindi makarelate sa mapa. Tapos, ano. Hindi. Pero, wait lang. So, ayun nga. Dahil, guys. So, ayun nga. Dahil sila nga, guys, nandun yung parents nila. Habang kinakanta nila yung mapa. Ako talaga nakaganon. Tapos, naiisip ko, nasa utak ko, gaano kaya ka-proud yung parents nila sa kanila? Kasi imagine, kung ako yung parents nila, nakatayo ako ng ganyan, nanonood ako sa kanila dun sa gilid, kinakanta nila yung song na binuo nila na dedicated sa parents nila. Tapos nakikita ng parents nila, yung mga anak nila na kinakanta yun, yung mga anak nila na gumawa ng song na yun to inspire a lot of people. Tapos yung mga taong na-inspire nila, nasa harapan nila. Tapos chini-cheer sila. Tapos sobrang proud. Sabi ko, grabe siguro yung saya ng mga parents nila sa kanila. Kasi pinapanood nila yung SB19. Bakit ang naiiyak? Tapos, yun nga. Siguro kung aking parents na sobrang proud ako. Kasi imagine mo, anak ko yan. Kahit pag ganun din ko sigawin, anak ko yan. Alam mo, sobrang makikita mo rin na family-oriented yung 5. Kasi parang napakaano talaga nila, mapagmahal sa mga magulang. Sabi ko, grabe yung pagka-proud nito. For sure, dun sa 5 na yun, sa SB19. Kasi kahit dun lang sila tumingin sa crowd, kahit hindi na dun sa SB19 habang kumakanta. Dun lang sa crowd, tingnan lang nila kung ilang tao yung nai-inspire ng mga anak nila. Kung ilan yung taong lumuluha habang kinakanta yung mapa na yun. Yung mga parents na nararamdaman yung kanta na yon na dinededicate sa kanila, ganyan. Tingnan lang nila yung grabe. Sobrang laking karangalan na para doon sa mga magulang. Kaya sabi ko, napakaswerte ng 5 na to dahil napalaki sila ng maayos ng mga magulang nila. Tapos, sobrang talagang swerte ng SB19 sa 18. Yun lang yung masasabi ko kasi it's true na yung sinasabi nila na hindi ang 18 ang pinakamalaking fandom, pero masasabi mo na sila talaga yung dedicated ones na grabe pag sumuporta, tagos, grabe, as in. Basta, alam niyo in this kind of industry, like sa ganyang ginagalawan nila, yung idol sila, yung mga idol sila, napakahirap magkaroon ng solid fans. Yung fans nga lang mahirap talang gagapangin mo para makilala ka ng tao. Maswerte ka na lang kung talagang malaki yung kumpanyang humahawak sa'yo dahil mapopromote ka ng maayos. Pero kagaya nila na simula na walang sumusuporta, iilan lang yung naniniwala sa kanila. Napakahirap. Kaya naman napansin nyo, yung fans nila is sobrang mahal at solid sa kanila. Kasi alam yung istorya nila kung paano sila nagsikap para abutin yung pinapangarap nila. Kasi yung pangarap nila wala pa sila dun Masyado pang malayo yung vision nila, yung gusto nilang marating. Pero malayo na kumpara sa pinagmulan nila. And look at them now. Tinitingala ng marami. And gaya na sinabi ko, hindi man sila yung may pinakamalaking fandom, pero sila yung pinaka may matinding fandom na pag nagsuporta talaga solid. Bakit? Ako lang mismo habang tinitingnan ko yung mga kasama ko dun, ako hindi pa kasi ako nanay, pero yung iba kasi nanay, sabi ko, grabe to, yung mga trabaho pa, nagsasacrifice para, as in solid, sa Philippine Arena na naganap. Kita nyo ba kung gaano nag-effort yung fandom? Ilang bases yun na pinagawa nila, ilang project, ilang fan project, yung vlog, gaano katagal i-effort yun, gaano katagal at isold out yung ticket na 2 nights. Grabe silang sumuporta, as in talaga. Kaya sana maging lesson yan sa mga taong nasa ganitong industry, yung mga idols, na
lagi nilang piliing maging mabuti. Kasi yung humbleness, yun yung magdadala sa kanila para magkaroon ng solidong fans. Kasi aanihin mo nga naman yung maraming fans kung panandalian lang nandyan. Kasi in this kind of the industry naman talaga, na ang gumagana at nagpapagana sa'yo ay internet, mabilis kang makakuha ng tao na maaagaw yung attention sa'yo. Pero mabilis lang din yan mawala. Pero having a solid fan like 18 is napakahirap makuha. Yan yung tatandaan sana at malaman ng ibang nasa ganitong industry, ng tulad ng ibang grupo, na pagsikapan nila na makakuha ng solid fans. Huwag sana laging pipiliin na kahit nag-uumpisa pa lang, masyado nang mataas yung tingin sa sarili. Umingay lang ng konti yung pangalan is parang hindi na alam kung saan sila nagsimula. Yun yung bagay na hindi nakikita ng 18 sa SB19, ang pagiging mahangin. So sana maging inspirasyon yan sa lahat ng baguhan, na sana gawin nilang inspirasyon yung SB19. Kasi having a solid fandom talaga is napakahirap makuha. Tandaan yan ang iba. Tandaan nyo yan. Napakahirap niya makuha. Yan yung masasabi ko. Pagdating sa 18, you guys are the best. And napakalupit nyo talaga. Well, anyway, I just want to show you guys this kasi nakita ko. So, may mga nagtatanong kasi kung saan ko daw ito pinagawa. Napapansin din sa ganap kapag suot-suot ko to. So, this necklace is pinapersonalize ko siya. Ito 18, ayan. 18 logo, and this one is SB19 logo. So, ayan yung nagawa sa akin ng pagiging 18 ko. Umabot na sa pagpa-personalize. So, ayan, kung gusto nyo guys magpagawa ng ganyan, pwede naman kayo nyo magpagawa sa kahit na saang shop na gusto nyo umalapit sa inyo. So, as long as na gusto nyo magpagawa, pwede naman yan. Ako kasi nung pinagawa ko ito, pinakita ko lang yung logo nila. So, nagawa naman nila. And I'm happy that I have this. And hindi ako nagsisi na pinagawa ko to guys. And ito yung magsisilbing kahit dumating na yung araw na tumandaman siguro ako, lagi ko maalala na naging 18 ako. So, yun lang. Ang masasabi ko, hanggat kaya ko lang silang suportahan, hanggat kaya ko silang suportahan, gagawin ko sa kaya kong paraan. So, sa lahat, kung ikaw ay napapanood mo yung video na to and hindi mo pa napapanood ng SB19 but you have a chance, kung sa lugar mo mag-guess ang SB19, bigyan nyo sila ng chance na makilala. Subukan nyo lang, and 100% ako na yung magsasabi sa inyo na yung talent at galing nila, yun yung magkukonvince sa inyo na suportahan sila. Kung kaya nating suportahan yung iba, bakit hindi natin kayang gawin sa kapwa Pilipino natin? So, ayun, yan ay para sa lahat. So, overall, yung experience namin sa concert dito is very, very memorable, and talagang hindi namin makakalimutan, especially ako. At grabe sila. Once na tumapak sa stage, lahat ng galaw, plakado, and talagang bigay na bigay. Yung boses nila na live, kung gaano kataas, kung gaano kaangas, lahat ng areglo kayang-kaya nilang kantahin, kaya nilang at ang maganda dun sa kanila, hindi sila nag-i-stay sa isang klase lamang ng ginagawa nila, like paulit-ulit. They always surprise 18 ng may bago sa ginagawa nila. For example, Moonlight, yes, matagal na nilang na-release, pero ginawa nila ng version para lagyan ng bagong timpla, and that's is brilliant idea. So, kaya talagang napaka talino ng SB19, and talagang hoping ako na ang 1C Entertainment ay maging successful and maging big company like others. Ayun. So, overall, lahat ng kaganapan sa concert ng SB19, ang masasabi ko, ang say ko, I'm super proud and super satisfied. Walang tapon, and I can't wait na makita ko ulit sila. Kung ako nga lang guys, kung nalaman ko nga lang na hindi ko nababanggitin kasi ayoko pa kasing sabihin, kung meron kasi kami, ako
personal and my boyfriend na magiging ganap this coming sa susunod na linggo. So malalaman nyo yan kung ano yung sinasabi ko ngayon. Kung nalaman ko lang na magkakaroon sila ng tour doon, sana itinaon namin yung pagpunta doon. Kung talaga, kaya lang masyado ng late, nakabili na kami, nakaayos na ng lahat ng schedule bago ko nalaman. So sayang kasi parang sobrang special pa naman nun, especially to my bias. Ayun, sana kung alam ko lang ay di sana pangalawang beses ko na silang mapapanood. Pero sabi ko nga sa jowa ko, baka last time ko na ito na yung una at huli ko silang mapapanood, pero sabi niya palaging meron pang next time. So yeah, I guess lalong-lalo na convince nila ako na hindi pa ito yung dapat na maging last na mapanood ko sila, kasi ang galing-galing talaga nila. And alam nyo ba guys, yung mga friends ko na bago kami pumunta, hindi naman talaga totally sila fans. Kumbaga, nadadala lang sila na curiosity kung gano'n nga ba kagaling yung SB19, kasi nakikita nila sa internet na magaling talaga. So pumunta sila doon ng casual lang, na hindi talaga super fan, and lumabas sila na may mga bias and also a fan na rin, na 80 na rin. And tinanong ko sila, yung ilan sa kanila, uulit pa? Sabi, aba, oo, ay, nakakamiss nga agad. So that means SB19 is magaling talaga. So sana kung ikaw hindi ka pa nanonood ng SB19, bigyan mo sila ng chance, kahit isang beses lang, subukan mo lang. Siguro naman walang mawawala. So anyway guys, that's all I can say about SB19. Sobrang happy, sobrang saya kahit nakakapagod, kahit wala akong tulog noon, straight 24 hours, sulit yung pagod ko. Sobrang enjoy kami lahat doon, and sobrang saya na makipagbanding sa mga Taiwanese fans na nakikisabay sa amin sa pagsayaw, sa pagkanta, kahit hindi naman nila alam yung mga pinagbibigkas nila doon. Ganun lang sila ng ganun. And for sure, ako na nag-enjoy sila, at bago sa kanila yung environment na yun, yung klase ng environment na they know how to enjoy life. Kasi dito sa Taiwan guys, work talaga ang buhay. Busy lahat sila kasi masyadong mahal yung mga binabayaran, and napakatahimik talaga nilang tao dito. So now, I can say na sobrang nagustuhan nila kasi they know how to, how to have fun. Especially in the concert, kasi yung concert nila dito hindi naman ganun ka-hype eh. Pero makikita mo talaga dun sa sa mga reaction ng Taiwanese na nasayahan sila. And alam nyo nga, may mga tweet na nga nangyayari sa mga thread, yung mga posts, how satisfied they are about SB19 performance. Talagang hindi sapat ang salitang magaling para ma-justify ko sa inyo kung gaano talaga sila kagaling. Need nyo talaga silang mapanood kasi magaling talaga sila. And yeah, I'm so excited talaga. Excited kami na bumalik sila dito sa Taiwan. At kung hindi man, mauna man kaming bumalik dito sa Pilipinas. So see you SB19. Basta isa lang ang sigurado ko, hindi ito ang huli na papanoorin ko kayo. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyo guys sa support, sa pagnood sa aking vlog. And yeah, sama-sama tayo sa journey ng pagiging fun girl. Anyway pala guys, maraming salamat sa nag-subscribe sa akin. Kahit na ang content ko naman, ang mga ina-upload kong video is hindi lang sa SB19. Salamat kasi kahit na ilan lang yung mga upload ko sa SB19 is sinubscribe nyo pa rin ako. Thank you guys. Na-appreciate ko yan. And maraming salamat sa inyo, and kita ulit tayo sa next vlog. So yun guys, thank you very much and have a good day.